yung bawal siyang picturean, pati yung balota mo, maganda din yun. Kaya lang, alam ninyo, yumabang ang Comelec eh. Dahil dun sa panukala na yun na bawal picturean, puta ang Comelec, ang yabang eh, wala namang ebidensya eh. Wala namang ebidensya. So ibig sabihin, kung walang ebidensya, walang reklamo. Putang ina, di ba? Sabi ko nga sa inyo, tinatarantado talaga tayong mga Pilipino eh. Yung 42, yung pagiging number 42 sa 24 pare-parehas 42. Anak ng tae naman talaga naman yan, oh. So hindi ka ba naman magtataka niyan? Ikaw bilang isang kumandidato, gumastos ka, nagpagod ka. Hindi ka ba naman magpuprotesta? Nakita mo ganito, nakita mo yung graph, ganon, parang identical. Hindi ka ba naman magpoprotesta? Hindi naman ganyan ang voting behavior ng tao. Besides, pucha, black yan eh. Sabi, tinan mo, 3 kandidato sa Mindanao. 2 lang iboboto ng mga taga Mindanao. Di ba? Napakarami ng mga DDS. Si Bato, si Bongo, tsaka si Marcoleta lang ang iboboto nila. Anak ng tinapay. Do you think kung ako Duterte supporter, iboboto ko si Bam tsaka si Kiko, si Lito Lapid? Iboboto ko si Aimee at tsaka si Camille, pwede. Pero iboboto ko si Pat Lacson? Iboboto ko si Kiko Pangilinan? Iboboto ko si Bam Aquino? Iboboto ko si Lito Lapid? Putang ina, imposible. Di ba? Unless yung mga DDS na yan, talagang 3 lang binoto nila. Si Bato, si Bongo, tsaka si Marcoleta. Mga 20 million sila. Na ganun yung binoto nila. Puta, which is also impossible. Which is, ako nga, sabi ko nga sa'yo, ito talaga, promise. Hindi ko nga binoto yung hindi ko nga nakumpleto yung hindi ko nga nakumpleto yung 12 eh. 10 lang talaga yung inilagay ko dyan kasi putsang hirap talaga mag-isip ng kompletong kandidato, lahat puro kriminal eh. Tapos eto, makikita mo ang pumasok 3 magkakalayo pa. Okay lang siguro kasi nag-number 1 si Bato eh. At least number 2 si Bongo, number 3 si Marcoleta. Paano naging magkakalayo sila? So, ang ibig niyong sabihin, may bumoto kay Bato na hindi bumoto kay Marcoleta? May bumoto kay Bongo na hindi bumoto kay Bato at kay Marcoleta? Ay, napakahirap intindihin yan. Oh, so, may punto rito si Glenn Chong na, pucha, makina. Oh, pwedeng makina ito. Ngayon, pucha, bibigyan nyo na naman kami ng show cause. Nagre-react lang kami sa balita, ha? Nagre-react lang kami sa mga nakikita namin. Kahit ipinaliwanag nyo na, hindi kami masaya sa paliwanag nyo, ha? Kita ninyo ang badges of fraud. Diyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. Oh, di ba? Oh, so dun pa lang. Nakikita na natin, yung sa 42, number 42 pa lang ni Pastor Apollo Kibuloy, makikita mo na yung pandaraya. Oh, hindi ba? So, anong magagawa natin pagka ganyan? Papayag na lang ba tayo ng ganun? Oh, tayo ba ay papayag na lang sa ganyang mga kabulastugan nila? Sabi, ito nga, in-interview nga si Bato de la Rosa eh. Anong sinabi ni Bato? Sabi niya, may nakaprogram ba sa machine? Pakinggan natin pakinggan natin yung receive ng mga reports na may mga problemang kinaharap sa ating automated elections? Meron din na-receive na mga post sa social media, may tumawag din sa atin. Yun nga lang problema, wala silang makuha ng ebidensya dahil bawal man daw picturean yung kanilang resibo at bawal lang silipin uli yung kanilang alam mo yung bawal picturean, yung election return, di pala yung resibo ng binoto mo,
yung bawal siyang picturean, pati yung balota mo, maganda din yun. Kaya lang, alam ninyo, yumabang ang Comelec eh. Dahil dun sa panukala na yun na bawal picturean, puta ang Comelec, ang yabang eh, wala namang ebidensya eh. Wala namang ebidensya. So, ibig sabihin, kung walang ebidensya, walang reklamo. Putang ina, diba? Sabi ko nga sa inyo, tinatarantado talaga tayong mga Pilipino eh. Ipagbabawal mo yung ebidensya, tapos sasabihin mo walang ebidensya, tarantado ka. Gago, diba? Oh, kasi kung pumayag lang kayo sana na mapicturean niya mga maraming ebidensya. Ang problema kasi, putang ina kasi. Ang hirap din pagkatiwalaan ng mga Pilipinong botante. Pagka nag-picture-picture, putya yan, ibibenta nila yung mga boto nila eh, doon sa mga kandidato eh. Oh, paano ako? Sige, babayaran kita 5,000 pero bigyan mo akong prueba na binoto mo talaga yung kandidato ha. O, pipicturean nila ngayon yun para maipakita na binoto nila yung kandidato. So, magkakadayaan pa rin. Hindi nga tayo accurate nga yung boto doon, pero puta hindi naman yung talagang gusto mo. Binoto yung tao dahil marami siyang pera, mas madami siyang pambayad ng boto. Yun ang problema. So, kaya lang ito ang pinakamasaklap sa lahat. Nagrereklamo ka ng dayaan, tapos hahanapan ka ebidensya. Anong ebidensya mo? Wala nga, nakita ko nga eh. Ako nga, isa lang binoto ko eh. Tapos iba pa yung pangalan lumabas. Eh baka yung pangalan lumabas, yun talaga binoto mo. Malaki mo gaganunin ka. Ako na nga nakakita, o nasan ebidensya mo? Wala nga, nandito nga sa utak ko ako nakakita. Ay hindi, kailangan may ebidensya ka. O di puta, ginagago tayo ng Comelec. Di ba? Pinasok na balot. So, yun ang naging problema. And nakikita nyo rin po ba dito sa naging resulta, kumbaga meron ba kayong nakikitang inconsistencies Sen sa naging resulta po, mapalokal man yan, na nasa national, noong naganap po yung kampanya, yung mainit ng pagtanggap ng mga tao, pero parang hindi nag-translate, kaya parang nandun yung parang pagdududa. Actually, mga bossing, di ba, mayroon post si Attorney Torion. Yung post ni Attorney Torion, siya bilang representante, spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy, nakita niya na, putya, hindi ito tama. Dapat, natin to, ilaban natin ito. Kasi, boto natin ito eh. Isang beses na lang sa loob ng 3 taon tayo makapangyarihan, dadayain pa nila. Papayag ba kayo nun? Siyempre ayaw natin nun. Ako bilang spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy, sa mga probinsyang inikutan ko para ikampanya siya, siyempre nagpagod ako eh. At alam ko, nakikita ko na lahat ng pinuntahan ko, yung buong kampanya na yan, yung ilang araw na yan, nakikita ko, walang galit kay Pastor. Naririnig ko sila na isinisigaw yung pangalan ni Pastor. Kaya hindi ako naniniwala na walang boto si Pastor. Bakit? Yung nanalo, yung mga nanalo, hindi nangampanya eh. Si Ping Lacson, si Tito Soto, si Lito Lapid, hindi sila nangampanya. Hindi umikot yung alyansa eh, sa buong Pilipinas eh. Kasi nga, ang sinisigaw ng tao, Duterte. Hindi sila nakapunta sa Cebu. Sa isang lugar lang, doon lang sa baluarte ni Wakwak. Tapos yung mga umatin pa puros mga kawani ng Kapitolyo. Kamag-anak at kawani ng Kapitolyo ng chismis nila doon. So sa Mindanao hindi sila umikot. So paano silang mananalo doon? Eh kami, liblib na barangay, pupuntahan namin, may 50 tao, may 100, mayroong lesser. Pero sinasabi nila lagi na this is the first time na merong national position kandidato na nagpunta sa kanila para maglatag ng plataforma. First time. So iboboto nila yung hindi nagpunta sa kanila. Iboboto nila yung hindi nagbigay ng mga election paraphernalias, t-shirt, bowler, sombrero.
Yun ang iboboto nila, yung humingi sila ng t-shirt, nagkagulo sila, suot-suot nila, pagbalik mo doon sa lugar na yun, nakita mo ang daming nakaganong damit. Pagka nagmo-motorcade ka, nag-aagawan sila sa damit, as in nanghihingi sila and they're really happy na meron sila ng damit ni Pastor. Hindi nila iboboto si Pastor kung yun lang ang nakaabot sa kanila. Hindi ba? Hindi ka ba magtataka nun? Hindi umikot yung alyansa. Tingnan nyo, ang dami nilang, puro motorcade kanya-kanya. Pero hindi nila naabot yung mga naabot natin. Sa OFW lang eh. Hindi sila umikot dun. O bakit? Kasi nga alam nila, hindi sila tatauhin dun. The reason why hindi na sila umikot sa buong Visayas, hindi sila tatauhin dun. Hindi sila umikot sa buong Mindanao, hindi sila tatangkilikin dun. Bakit nanalo sila? Yun yung agam-agam natin na dapat ipinaglalaban natin. Hindi ito sour graping, hindi ito bitterness dahil natalo tayo. Sinabi na namin sa inyo na walang paki si Pastor, manalo siya o hindi. He's still gonna be continuing the humanitarian efforts that he's been doing since 2015 and since the start na kawang gawa sila sa mga Pilipino. Itutuloy pa rin yun at ipakikita namin yun sa inyo. Itong pagre-request natin ng manual recount, para masecure natin pare-pareho na talagang etong mga nakaupo na ito nanalo, hindi sila fraud. Na hindi sila nandaya, na hindi sila nandugas. Lalo na't may mga umiikot na bali-balita, katulad yan, yung balita ni Jay Guevara na napanaginipan daw niya na may nang hihingi ng 400 million para sa pagposisyon dyan sa pagkapanalo. O hindi ba lalo't may mga ganyang panaginip na kahit hindi mo naman paniwalaan dahil panaginip lamang, pero minsan mapapaisip ka, paano hindi ka mag-iisip mga partner? O tingnan nyo naman, hindi ba? Hindi ka ba naman mag-iisip sa ganyan? Lahat ng syudad, number 42. Walang bumaba man na sa 10, number 5, number 20. Hindi, talagang 42 pare-parehas. Tapos ito, ayan. Ganyan ang itsura ng graph, putang ina niyan. Parang, putya, isang graph lang tapos inulit-ulit na. Hindi ka ba naman magtataka niyan? O hindi ba? Kaya dapat lahat ng boto natin, alam natin na pumasok. Yung mga kandidatong ibinoto natin, alam natin na sila talaga yung nanalo. Di ba, General Bato? Ninyo na bakit? Ito si Bato, nanalo na nga to, nagre-reklamo pa, di ba? Yung objective na nga natin na lamang si BP Sara sa botohan sa impeachment, mukhang lamang si BP Sara, pero nagre-reklamo pa rin si Bato. Bakit? Para na sa Pilipino. Nagsa-sour graping, bitter ba si Bato? Nanalo na nga siya? Hindi, para sa Pilipino. We have to know, kailangan nating ma-assure sa isa't isa that those people na nanalo, yung 12 na yan, they really deserve to be there. Hindi sila produkto ng magic. Hindi sila produkto ng pagbabayad ng 400 million. Hindi dapat sila produkto nun. Kailangan talaga manual recount para malaman natin kung talo, move on na. Kung panalo, abay putya, dapat nandiyan yan sila. O tapos ngayon sasabihin, hindi, kailangan ng batas para dyan. Hindi, dapat ikaw mismo, kung alam mo sa sarili mo na parang may something, kasi there's no such thing as a perfect system. Wala. Lahat yan gawa ng tao. So there's no such thing as perfect system. Dapat ikaw hindi ka rin nagtitiwala sa sistema. Dapat ikaw mismo sa sarili mo bilang commissioner, open ka sa manual na pagbibilang. Kasi nga, alam mo na system sometimes fail. Diba? Pero bakit binablock ninyo? O dapat nga open kayo. Kung ikaw, alam mo, parang drug test lang yan ni BBM. Kung ako si Bongbong, sinabi mo, adik ako, ang unang-una kong gagawin, magpapadrug test ako. Para mawala yung agam-agam ninyo. Ako presidente ng Pilipinas, tapos adik ako, di ba? Hindi naman tama yon. Pakikita ko sa inyo na hindi ako adik para magtiwala kayo sa akin, may hawak ng manibela ng mga buhay nyo. O ganun din dito sa eleksyon. O kung ikaw, Garcia,
naniniwala ka sa sarili mo na okay at perfect itong system mo, then napakadali lang sa'yo para payagan yung manual recount na yan. Ikaw na mag-initiate ng manual recount. It's also for you to know na no such thing as a perfect system. Para makita mo yung discrepancy. Masyado bang malayo? Sobrang layo ba? Sobrang iba ba? O hindi ba? Para ikaw mismo, confident ka, matutulog ka na mahimbing, hindi mo dinaya yung mga tao. Kaya hindi ganito, no? Iba yung optics sa ground, doon ka, mainit yung pagtanggap. Tapos bakit kaya ganito yung naging resulta? Actually, in-entertain ko rin yan, no? In-entertain ko rin yan. Bakit gano'n? Lalong-lalo na na may mga complaints na gano'n, no? Kagaya nung nakailang subo daw sa machine yung kanyang balot. Tapos pag ang labas, overvote. Kahit nabilangin niya uli, tama man daw yung kanyang sinidan, tapos overvote na naman daw. Lalong-lalo na pag sinabi nila na yung binoto ko, sir, Duterte lang talaga yung binoto ko, sir. Duterte, pero sayang, hindi na-count dahil overvote daw. So, yan, magkakaroon tayo ng pagdududa. Ano ba ito? Meron bang ginawa na kuwan doon sa machine? May iba bang pinoprograma doon sa machine na para ayawan yung boto kapag hindi kanila ang boto? Parang ganoon ba? So, lumabas na paglabas sa resulta, ito ngayon, medyo nasasyanan tayo, lalong-lalo sa magkasama natin sa Duterte na nakita natin na napakaingit yung magtanggap ng taong bayan sa kanila. At bakit sila hindi sila umaangat doon sa within the winning circle. Opo. Sir, opo. Dito po sa itong panukalang manual counting, kumbaga hybrid, manual yung pagbibilang, yung automated lang para mas mapabilis is yung automated transmission. Nakikita nyo po ba na napapanahon na ito na ma-implement para mawala talaga yung agam-agam ng ating mga kababayan at ng mga kandidato na rin, magiging panatag yung kanilang loob na yung kanilang mga boto ay talagang tunay na nabilang, kampante sila na talagang yung boses ng taong bayan, yung talaga yung nanaig po. Yes, dapat nga ay, di ba meron lang ginawang batas dyan, yung patungkol sa hybrid, Oo, manual at saka... Hindi lang umusad. Hindi lang umusad. Maganda yun kung at the basic level, manual tayo, kasi mabilis lang naman yan eh. Oo nga po. Mabilis lang magawin yan pag manual. So, from there, yung ating yung ating mga bantay, yung ating mga ano bang tawag yan? Poll watchers natin ay makakuha na ng record at the precinct level. So kung pag-transmit nila, kung may anomalya na gagawin sa transmission, mahuhuli talaga natin dahil meron tayong checks and balances. So, check natin dahil meron tayong record sa precinct level. Bakit ay natransmit ibang numbers, ibang pangalan ang natransmit, di ba? So maganda po talaga yun. Maka-counter-check yung kung meron mga anomalya na mangyayari. Senator, di ba maganda 'yon? Napakaganda nung panukala na 'yon na kailangan mong ikaw bilang isang commissioner dapat open ka. Unang-una sa lahat sa mga suggestions, sa scrutiny, kasi parang nakasanayan na ng administrasyon ngayon na kapag nagsalita ka, nagtanong ka, show cause order. Pagka naghingi ka ng paliwanag, subina. Pag nagpahayag ka, putay na, papatawag ka kundi sa Kongreso, sa NBI. Alam mo yun, na para tayong mga nakatali ang kamay. Samantalang nasa demokrasya tayo, dapat talaga bukas tayo pare-pareho sa malayang talastasan, malayang pagtatanungan at sagutan. Pero kasi katulad nito, si Respicio, meron siyang ang tawag dito yung nire-request.
Meron siyang nire-request kay Garcia na ganito, na ganyan, na sir, pakitignan to, sir, pakitignan. Maganda yung layunin eh. Ang gusto, walang dayaan. Yung bang sinasabi ni Respicio kay Garcia, Garcia, gawin mo to para mandaya tayo. Hindi naman. Para sa ikabubuti naman at ikapapanatag ng mga Pilipino. Na sir, gawin mo ito, sir, check mo ito, kasi baka magkadayaan. Bakit every time that this person Respicio is speaking, lagi siyang may show cause order? Sinasabi na fake news siya. Nangihingi nga siya sa'yo ng humihingi nga siya sa iyo ng pahintulot at nagbibigay nga siya sa iyo ng advice eh. So bakit mo siya papag-show cause? Kung ano yung advice niya, sa show cause niya, yun din ang sasabihin niya. Hihingan mo siya ng tawag dyan. Hihingan mo siya ng paliwanag. Ikaw nga hindi ka nagpapaliwanag sa kanya. At saka, hihingan mo ako ng paliwanag tungkol sa ipinaliliwanag ko. Tangin ng buhay ito. Diba? Dapat makinig. Sir Garcia, dapat makinig. Kasi tingnan mo ha, noong nagpuprotesta kayo sa pagkatalo ninyo kay Leni Robredo, ang nire-request ninyo, sana pakinggan kayo, dinaya kami. Biktima kayo ng pandaraya eh. Tapos ngayon, merong mga tao na sumisigaw din ng ganito, magagalit ka? Ikaw mismo sa sarili mo, Garcia, alam mo na nagkaroon na ng dayaan noon. At ano ang assurance na binigay ninyo na wala ng dayaan ngayon? Salita nyo lang? Tanginan yan. Ang pagkakaalam namin, ayaw nyo sa Smartmatic. Pero, yun pa rin yung sistema. Smartmatic sistema pa rin yung eleksyon natin. After nyong manalo nung 2022, dapat nga, nung nanalo kayo nung 2022, binago nyo yung buong sistema ng eleksyon eh. Na talagang dahil naniniwala kayo na kayo ay dinaya noon. So yung sistema na madaya, dapat babaguhin nyo yun para patas para sa lahat. Tama? Halimbawa, nakita ko yung programa ni Bongbong Palpak, yung peace and order niya. So pag naging presidente ako, gagawin ko yung ginawa niya, nakita ko nga palpak. Papalitan ko yung sistema para maayos yung maging outcome. Anak ng tinapay, dito hindi eh. Senator Master Judea po, congratulations po ulit sa inyo. Anyways, yun yung natin, Master Judea, wag ka na magtanong. Hindi, ito nga yung sinasabi dito, pinakikita sa inyo na itong si Bato de la Rosa, kahit na nanalo, ay inaano pa din niya, parang yung demokrasya ay kanya pa ding gustong mapatunayan talaga na gumagana. Kasi nga, hindi porket nanalo ka na, dapat safety ka na, okay ka na, hindi. Kasi alam din nito ni Bato na hindi ako iboboto ng mga tao nang ako lang. Hindi iboboto ng tao si Bongo nang si Bongo lang. Sabi ko sa inyo, si Bongo at saka si Bato, pati si Philip Salvador. Yan magkakambal yan putang ina, kahit saan. Kung nasa nandoon si Bato, si Bongo, at saka si nandoon din si Iipe. So kung iboboto mo yung isa dyan, parang riding in tandem yan. Ito nga yung isang perfect example. Pare-pareha silang taga Mindanao. Tapos hindi sila iboboto ng mga taga Mindanao. Ganun ba katanga tingin nyo sa mga taga Sub-Saharan Mindanao? Mga hinayupak kayo. Diyos ko po, ito isang balita pa bago tayo magtapos, anak ng tinapay ito. Yung impeachment ni Duterte, ayan na. Si Leila de Lima daw at saka si Chel Jokno ay kumpirmadong kasali sa impeachment prosecutors ng Kamara. Putang ina, dito ka matatawa. Hindi ka matatawa ka dito. Alam niyo kung bakit? Matatawa ka dito kasi itong dalawang kupal na to, si Jokno at saka si De Lima, sila daw yung oposisyon. Sila daw ang totoong oposisyon. Hindi totoong oposisyon yung mga Duterte. Pares na naman mga magnanakaw yan. Ang oposisyon kami. Putang ina, saan ka makakita ng oposisyon? Nakakampi na ng administrasyon. Abay, gago.
Abay, pambihirang katangahan. Talaga ng mga dilawan tae, Diyos ko po. At saka, Diyos ko naman, sa tingin nyo ba kakabahan tayo na si De Lima at si Jokno masali sa impeachment trial ni Inday? Ano, kakabahan na kami? Putang ina niyan. Unang-una sa lahat, itong kupal na si Romualdez, kakapanalo lang nila, tangina impeachment na kagad ang iniintindi nila. Pukin ang ina nyo, bakit hindi kayo magtrabaho muna? Isipin nyo muna, paano kayo makakatulong sa tao? Tang ina nyo, tinapos nyo, yung unang termino nyo, ginawa ninyo para sa impeachment ni VP Sara. Itong pangalawang termino nyo, impeachment pa rin. Anak ng tinapay, nasa Senado na yan, pabayaan nyo na yan, gumawa na kayo ng batas para sa Pilipinas. Ina nyo, hanggang ngayon, puros pa rin kayo politika. Yan ang first order of business nyo, impeachment ni VP Sara. Okay lang yung Senado dahil nasa kanila talaga yan. Oo, pero putya naman Congress, magtrabaho naman kayo, sir. At saka, kakabahan ba tayo? Kakabahan na ba kami? Nandiyan dyan si De Lima at si Jokno. Nilampaso nga ni Pangulong Duterte yan doon sa Senado. Nandiyan dyan yung dalawang kupal na yan, si Jokno at saka si De Lima doon sa hearing ng War on Drugs sa Senado. O hindi ba? Nanalo ba sila kay Pangulong Duterte? Nagkampi-kampi pa sila Nagkampi-kampi pa sila nila Trillanes. Hindi sila nanalo kay Duterte. Si Duterte nasa ICC na, so nanalo. Tanga. Ang nagpadala sa ICC kay Duterte, si Bongbong, hindi si De Lima at saka si Echel Jokno. Tumigil nga kayo. Tanga lang si Bongbong, kaya nandoon si Pangulong Duterte nagpabudol sa mga komunista. Pero wala kayong ambag. Diyan nga sa Senado, ginawa kayong tanga ni Pangulong Duterte. Tanda-tanda na nun. Ito pa kaya si Inday Sara with her pool of lawyers. Nagkataon, wala si Pangulong Duterte. Dapat si Pangulong Duterte isa sa mga legal counsel ni Inday. Kung nandiyan dyan, di sana, nilampaso na naman kayo. But anyways, pakinggan natin tong balitang to. Diskusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Laila De Lima at si Chel Jokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay De Lima para imbitahan sa panel. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang 2 sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay De Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer. Kadiri ka De Lima. Putang ina niyan. Alam mo for a fact na politika ng mga Marcos itong impeachment na to. Tapos naging naging kasapakat ka nila. Kadiri. Asan yung paninindigan ninyo sa mga human rights victims ng mga Marcos nung panahon ng martial law? Never again, never again. Ang mga Marcos, mga magnanakaw. Ang mga Marcos ganito, ganyan. Tapos ngayon, gagamitin ka nila para sa politika nila. Kadiri ka, Leila. Wala kang delikadesa. Kalaban mo yung mga yan, tapos para lang mapabagsak ang mga Duterte, kailangan nyo pa magkampi-kampi. Diyos ko po, alam nyo nung nakaraang itong eleksyon na to, nagkampi-kampi ang kakamping, loyalista, dilawan, para lang mapabagsak, makakaliwa, para lang mapabagsak ang mga Duterte. It turned out, napakalakas pa rin ng impluwensya ng mga Duterte na yung mga kandidato nila nanalo pa din. So paano na yan? Munti-unting nagbabalik ang mga dilawan, nakasiksik, nakapasok sila. Kasi matindi talaga yung gap na iniwan itong away ng mga Duterte at saka ng mga Marcos. Sa sobrang na-saturate ng Pilipino sa awayan nila, nakasingit ulit yung mga dilawan tae. But still, mga bossing, nakakadiri pa din na sa sobrang lakas ng mga Duterte, kailangan pa magsanib puwersa netong mga kainsuka na mga kupal na mga political personalities. Ang pagiging House Prosecutor, bagay na inuohan na raw ng dating senadora. Yak! I would always be willing
As I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan. Ew! Akala ko ba galit kayo sa corruption? Akala ko ba mga dilawan, mga liberal galit sa corruption? May bali-balitang nagkatanggapan ng daan-daang milyon dahil sa pirma na yan. Tapos sinuportahan mo. Akala ko ba ano kayo? Akala ko ba kayo mga liberal malilinis ang mga budhi ninyo? Buong katapatan, I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Tangina yan, alam na namin yan. Wala kang tiwala sa inyo eh. Tangina yan, pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Ang baba nga ng trust rating ni Bongbong eh. Tapos kinampihan nyo yung mababa yung trust rating. Si Inday Sara, 65 yung trust rating. Anong klaseng kabubuhan na naman yan, Leila? Talaga, hindi nyo na mabubola tao. Sa bagay, party list, madaling manalo dyan. Oo, pero magaling talaga kayo at mahal talaga kayo, tiwala ang tao sa inyo. Dapat sa Senado kayo tumakbo. Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Diba? So, siya ang dating Justice Secretary. Ang Justice Secretary na 15 years tinrabaho si Pangulong Duterte pero hindi nakapagsampa kahit isang kaso sa Pilipinas. Hindi ba? Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang bise. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker. Yes! So talagang tagapagtanggol ka na ni Bongbong ha? Abogada ka na ni Bongbong. Tanginang saklap talaga ng buhay, no? Ibang klase din talaga maglaro ang Panginoon. Mantakin mo, dating galit na galit ka sa pamilya na to, tapos ngayon, puta aso ka na nila. Diba? Ibang klase talaga ang Diyos kapag pinaglaruan ng buhay ng tao. Pag pinaikot niya talaga ang gulong ng buhay, dating gigil sa mga Marcos, ngayon, aso ng mga Marcos. At ng First Lady, that is totally unbecoming of... Oy, huwag ka magsalita na unbecoming. Tandaan mo, umamin ka. May asawa yung driver mo pero kinalantari mo siya. Yan ang talagang unbecoming. Kaya do not speak about ethical etiquette or ethics. Wala ka nun, ma'am. Frailties of a woman, umaming ka, nakiapid ka. Oo, saging ng iba. Oo, inani mo. Mali yun, ma'am. Huwag kang magsasabi tungkol sa ethics, ha. Wala kang kredibilidad pagdating dyan. Very high official as the Vice President. She's the second highest. Ay, pag senador ka, pwede kang mangkuha na lang ng mga lalaki basta-basta. Kahit may asawa, okay lang. Upuan mo yung saging niya. No? Hindi naman pwede yun, ma'am. Kaya sabi ko nga sa iyo, huwag ka magsasalita pagdating sa ethics at pag-uugali ng isang leader. Dahil mas masahol. Mas masahol yung kaso mo, ma'am. Mas masahol. Sabi ko nga sa inyo, look at yourselves muna sa yung mga sarili ninyo in the mirror. Oo, baka lumabas dyan si evil stepsister. Official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Maging ang first nominee. Kaya nga, tinan mo, you are the highest position, you have the highest position in the land. Sana ba si Bongbong? Oh, yung mga ngiwi ni Bongbong, hindi ba yun dapat kine-question natin, Leila de Lima? Ngiwi ng ganyan, yung paghahang ng utak niya, yung pagdudugo ng ipin niya, hindi ba that is also something na dapat ina-address niya? So, you should call for the drug testing. You should call for a drug testing kay Pangulo. Oh, that's if talagang seryoso kayo dyan. Oh, di ba? Wala. Si Inday Sara lang, Ng Akbayan party list na si Shell Jokno, kinumpirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Yeah. Human rights yan, lawyer. And this person is also a believer that the Marcoses has done the worst
human rights violation in the history of the Philippines. Alam ni Chel Jokno yan, kaibigan niyan si Eta Rosales, si Colmenares na tinorture ng mga Marcos. Pero ngayon, abogado na siya ng mga Marcos, saan ka pa? Ang Akbayan ang nangunguna ngayon sa bilangan sa party list system. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Giit ng grupo, buong tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, sina De Lima at Jokno ay dalawa sa Ito ba, speaker pa din to? Dapat di ba may bagong botohan na ng speaker? Dahil na sobrang lakas nitong speaker na to. Sa sobrang lakas ng speaker na to, walang ginagawa. Oh, talaga naman, Diyos ko po. Sir, hindi kayo mahal ng mga Pilipino. Maniwala ka, yung pangarap mo na ikaw at si Tulfo ang iboboto ng tao sa 2028, wag mo nang, wag mo nang pangarapin. Sir, wala kang kalaban sa pagka-congressman mulat mula. Kaya lahat ng tao na pwede mong makalaban, gusto mong i-eliminate. Hindi ka sanay sa competition, that is why you are trying to remove Inday Sara as your competition. Dahil hindi ka sanay sa kompetisyon. Huwag kang mag-alala, Martin Romualdez. Kahit ikaw na lang mag-isa, utang ina, wala pa rin magmamahal sa'yo. Respetadong abogado sa bansa, magiging dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad, balanse at malalim na impeachment trial. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Isa pang... Sige, maniwala kami. Naniniwala na kami sa'yo, sir. Sabi mo eh. Ito pa yung asawa ni Kimbo. Sige. Kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Miro Kimbo na magbabalik bilang Marikina 2nd District Representative. Naging bahagi siya ng prosecution panel noong trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Sa pagpasok ng tatlo, kumpiyansa... Ayan, putang ina yung mga talo na, no? Wala na to. Si Yang Gun to eh. Yung taga-ako Bicol, putang ina, akala niya magiging congressman siya kung wala siya sa party list eh. Ayan, yung nakasalamin, kamukha ni Jose Rizal na yumaman. Ito si Suarez, wala na din yan. Si Abante, wala na. Si Akop, si Kong Hun yan, maralo pa din yan eh. Tsaka ito si Chua na lang nandiyan dyan. Pero sabi ko nga sa inyo, mag-shift na, mga bossing, ang political power sa Pilipinas. If VP Sara will not be impeached, kung hindi po mai-impeach si VP Sara, mga bossing, which is eto po, yung graph natin. Ayan, kung hindi po mai-impeach si VP Sara as the Vice President dyan sa Senado, mabilis pong iikot ang gulong ng buhay sa politika. Lahat ng mga epal, may mga pansariling interes, mga political butterflies, traidor, at lahat ng mga aso na politiko ay mag-aano na naman yan, parang maamo, napupunta na naman yan sa mga Duterte. Nakita nyo naman, ang bilang ng mga Duterte, ito ay paano lang to ha? Posibilidad pa lang ito, ang bilang na ito. 3, 6, 9, 12. Pwede yan maging 13. Pwede yan maging 14. Pero yan po yung current na numero ni Inday Sara. So, kailangan talaga nila magaling na abogado. And even if magaling yung abogado nila, it's still up to the senators kung sino at kung may impeach pa si VP Sara. Now, if VP Sara will not be impeached, biglang magsisilipatan, financiers, mga congressman, senador, lahat yan magpapabango na kay VP Sara. Why? Because she will be president someday. And itong 3 taon na to, kung malakas ang kalkulado lahat ng galaw ni VP Sara for this 3 years, I am sure she will be president sa 2028. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.